Nagsisimula ang drama sa ating bida na si Yon na may tatlong kapatid na lalaki. Noong isang araw habang pauwi siya pagkatapos bumili ng tanghalian ay nakasalubong niya ang dating kasintahan ng kanyang kapatid na nakipaghiwalay sa kanya. Sa pag-aakalang si Yon ang dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang kapatid na lalaki. Kasama ang kanyang mga kaibigan, binibigyan siya ng matinding pambubugbog. Ngunit sa katotohanan ay walang kinalaman si Yon sa hiwalayan nila. Si Yon ay nakabalik na sa bahay, at galit na sinigawan ang kanyang mga kapatid. Tinanong sila ni Yon kung sino ang nakipaghiwalay sa babae. Binalaan niya sila na umamin, dahil sa paparusahan niya ang mga ito. Nang walang sumagot, kinunan niya sila ng litrato na mukhang magulo at nagbanta na ipopost ito sa social media kapag hindi sila umamin. Sa wakas ay umamin ang isa sa kanyang mga kapatid at agad siyang binugbog ni Yon. Pinapagalitan siya dahil sa pananakit sa puso ng babae. Pinigilan ito ng kanyang kapatid na nagsasabi na hindi ito ang unang pagkakataon dahil siya ay kaakit-akit. Dahil dito tinawag si Yon ng kanyang kapatid na isip bata. Mula noon ay nagkaroon ng matinding galit si Yon sa mga gwapong lalaki. Samantala si Kang Woo habang gumuguhit, nakita niya ang isang babae na nakaupo kasama ang kanyang kasintahan na palihim na sumulyap sa kanya. Nang ang kanyang kasintahan ay humakbang papunta sa banyo, matapang na hiningi ni Kang ang kanyang numero. Ang babae ay natulala sa kanyang hitsura ngunit mabilis na isinulat ito sa napkin. Sa halip na itago ang numero, sinundan ni Kang ang kasintahan ng babae sa banyo at ibinigay ang napkin. Nang ang lalaki nagtanong kung ano ito, sinabi ni Kang na numero ito ng kanyang kasintahan. At mukhang hindi tapat ang kanyang girlfriend sa kanya pagkatapos ay umalis na si Kang. Nagkataon na ang boyfriend na ito ay kapatid pala ni Yon na nag-aral sa school kung saan si Yon ngayon ay nagtatrabaho bilang trainer. Si Yon ay galit na galit sa kanya dahil sa kung sino-sino lang ang kanyang nakarelasyon. Mamaya si Yon ay nakatanggap ng isang tawag mula sa kanyang kasintahan na nag-imbita sa kanya sa hapunan. Tuwang-tuwa siyang na nag-aakala na siya ay magpo-propose. Tuwang-tuwa siyang sumugod siya sa kanyang matalik na kaibigan na humihiling na humiram ng isang damit upang magmukha siyang maganda para sa proposal. Noong una ang kanyang kaibigan ay tumanggi, ngunit sa huli ay pumayag siya. Si Yon ay dumating sa restaurant na puno ng tuwa at kaligayahan. Ngunit nang dumating ang kanyang kasintahan ay sa halip na mag-propose ay nais na niyang makipaghiwalay. Ipinaliwanag ng lalaki na kailangan niya ng taong tumutugma sa kanyang financial status at social class. Na isang maganda at elegante, hindi tulad ni Yon. Heartbroken si Yon ay pumunta siya sa kanyang matalik na kaibigan na humihikbi. Ngunit sinabihan siya ng kanyang kaibigan na huminto sa pag-iyak. Samantala si Kang ay isang mayamang lalaki at laging pinahalagahan ang kalusugan. Ngunit dati sa paaralan siya ay sobra sa timbang at palaging binubuli dahil sa kanyang masamang amoy. Walang nagkakagusto sa kanya at siya ay nagdurusa. Ngayon sa tuwing naaalala niya ang mga masasakit na araw na iyon ay kumukulo ang kanyang tiyan at halos hindi niya nagagawang panatilihin ang kanyang sarili. Kaya nagpasya siyang harapin ang kanyang nakaraan at ipakita sa kanyang mga dating kaklase kung saan siya magiging matagumpay. Si Kang ay dumalo sa isang kasiyahan, kung saan ang dati niyang mga kaklase dadalo. Nang siya ay dumating ang lahat ay natigilan sa kanyang pagbabagong anyo. Ang mga babae sa kasiyahan na dumagsa sa kanya lahat, maliban kay Yon na nananatiling hindi interesado sa mga gwapo. Sa tuwing may sumusubok na makipag-usap sa kanya, si Yon ay samasagi sa pag-order ng pagkain na ikinairita ni Kang. Pagkatapos ay napagtanto ni Kang ang isang bagay na nakakagulat. Dahil si Yon ay ang babae mula sa kanyang nakaraan. Ang isa na nakasaksi sa kanyang pinakamasamang araw sa paaralan nang hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Dahil dito ay mabilis siyang umalis sa kasiyahan. Sa bahay si Kang ay hindi tumigil sa pag-iisip tungkol kay Yon at sa mga bagay na ginawa niya noon. Pumunta siya sa isang doktor at ini-sketch ang mukha nito na determinado siyang panatilihin ang imaheng ito sa harap niya. Para kapag nakita niya itong muli ay makontrol niya ang kanyang sarili. Samantala si Yon ay nagpasya na kailangan niyang baguhin ang kanyang sarili na maging sunod sa bago at cute. Para mabawi niya ang kanyang dating nobyo. Kaya naman humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ay pumunta sila sa restaurant at nalaman niya na ang ex nito ay walang iba kundi si Kang pala. Napag-alaman na plano ito ni Kang para makita niya ulit si Yon. Sinabi niya kay Yon na gusto niya siyang makausap ng sarilinan. Pagkatapos ay dirdiretso niya itong hiniling na makipag-date sa kanya. Ngunit sa kanyang gulat ay tumanggi si Yon dahil sa ay isang gwapo. Si Kang ay nagulat sa reaksyon ni Yon, kaya naman hindi makontrol ni Kang ang kanyang emosyon.
Dahil dito ay nagmadali siya sa kanyang doktor na nagpayo sa kanya na kailangan niyang magpakita ng malakas at superior sa harap niyon. Ang doktor ay nagmumungkahi na bumili siya ng isang mamahaling kotse upang mapabilib siya. Kinabukasan sinunod ni Kang ang payo at bumili ng isang mamahaling kotse. Samantala ang kaibigan ni Kang ay nakita si Yon na nakatayo kasama ang isang gwapong lalaki. Si Kang ay agad na nagalit sa kanyang nakita ang hindi niya alam na ito ay ang kapatid ni Yon. Sumunod na araw, pumunta si Kang at ang kanyang kaibigan ay pumunta sa isang restaurant para makita niya muli si Yon na may kasamang isa pang gwapong lalaki. Sa palagay niya ay nagde-date sila nang hindi niya namalayan na ito rin ay ang kanyang kapatid. Nabigo, nalungkot siya sa mga nasayang na pera sa kanyang mamahaling kotse. Ang pamilya ni Kang na sobrang mayaman, mayroon silang kapangyarihan na italaga siya bilang bagong direktor ng isang paaralan na nagkataon na nandoon si Yon ay nagtatrabaho. Nang makita siya ni Yon, sinabihan siya at pinagbantaan. Dahil dito ay hindi makontrol ni Kang ang kanyang sarili ngunit pinigilan niya ito. Pagkatapos ay naglibot siya sa school para maging pamilyar dito at para ihanda ang sarili sa pagharap niya kay Yon. Inutusan niya ang kanyang sekretarya na lihim na kunan ng larawan ang babae sa pagkukunwari ng pagkuha ng sarili niyang larawan. Ngunit nang i-zoom niya ang larawan ay napansin pala siya ni Yon na may masamang tingin. Si Yon ay nakipagkita sa kanyang kaibigan na nagpaalam sa kanya na si Kang ay hindi lamang direktor, siya ay talagang anak ng may-ari ng paaralan. Binalaan niya si Yon na maging magalang kung nais niyang panatilihin ang kanyang trabaho. Sa isang pulong ng mga kawani, pinapanood ni Kang si Yon habang kumakain na parang hindi pa siya nakakita ng pagkain. Bago nabigla ang lahat ng mga empleyado, ang pagkain ay binubuo lamang ng mga prutas at gulay na nakakadismaya sa lahat dahil umaasang may karne. Ang doktor na mayroong gusto kay Yon nag-aalok ng pagkain niya. Mamaya tinanong ni Kang Yon kung paano niya haharapin ang isang kaso kung saan ang isang estudyante ay nabuli at tinawag na pangit o mataba. Si Yon ay diretsyong tumugon na nagsasabing ang estudyante ay hindi nagsisinungaling dahil ito ang masakit na katotohanan. Nagagalit si Kang, ngunit ang kaibigan ni Yon ay gumawa ng eksena sa pamamagitan ng hindi sinasadyang pagbuhos ng inumin kay Kang. Pagkatapos ay hinailan niya si Yon sa isang tabi at binalaan siya na kung hindi siya hihingi ng tawad siya ay mapapaalis. Sa hindi inaasahan si Yon ay nilapitan ni Kang, ay si Yon ay humingi ng tawad sa kanya. Habang bumubulong na nakakainis na siya gaya ng dati, si Kang ay tinanggap ang paghingi nito ng tawad. Si Yon na nasyahang masayang lumakad palayo, habang si Kang ay naiwang ganap na napailing. Samantalang si Kang ay binisita muli ang kanyang doktor, at sinabi na ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay nagpapahiwatig na siya ay umiibig. Si Kang ay tumangging maniwala dito at kumonsulta pa sa isa pang doktor, na sinabi lang sa kanya na siya ay medyo napagod lang. Sa pagkuha nito bilang katiyakan na laktawan ni Kang ang trabaho ng ilang araw upang linisin ang kanyang isip. Samantala si Yon ay gumugol ng mag-isa, at nagulat siya nang ang doktor sa paaralan ay nagbigay sa kanya ng mansanas, isang bagay na regular niyang ginagawa. Maya-maya ay nakita ni Yon ang lumang larawan kasama niya dito si Kang. Sinabi niya sa sarili kung bakit pa lumaki si Kang na gwapo at habulin ng lahat. At sana ay nanatili siyang hindi kaakit-akit. Nang maglaon ay hinanap ni Yon si Kang upang makuha ang kanyang pag-aproba para sa budget ng kanyang koponan. Subalit na pagkamalan ito ni Kang sa pag-aakalang naghahanap lang siya ng dahilan upang makita siya dahil lihim niyang gusto siya. Sinabi nito sa kanya na siya ay abala, ngunit kung ito ay talagang apurahan ay maaari siyang pumunta sa kanyang bahay. Sa kanyang surpresa ay pumayag siya sa kanyang gusto, at pumunta siya sa kanyang bahay kahit na ito ay gabi na. Si Kang ay kinakabahan at mukhang lalagnatin habang hinihintay niya si Yon. Dumating si Yon na may dalang bote ng limonada, sinusubukang kumilos ng normal na kunwari siyang walang pakialam at nakikinig habang ipinapaliwanag niya ang kahilingan sa budget. Si Yon ay hindi pamilyar sa laki ng mansion ni Kang ay naligaw si Yon habang naghahanap ng banyo. Sa pagbalik niya aksidenteng natapon niya ang kanyang inumin, kaya napilitan siyang tanggalin ang kanyang shirt. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ni Kang upang pag-usapan ang budget. Ngunit ang presensya ni Yon na naging dahilan para kabahan si Kang at nagpanik at umalis. Kaya naman sinundan siya ni Yon, ngunit sa isang sandali nagkabanggaan sila na sobrang lapit sa isa't isa. Kung saan man lumingon si Kang nandyan si Yon, na pinaniwalaan siyang isinumpa siya sa Yon syndrome. Kalaunan ay ibinalik niya ang kanyang kamiseta pagkatapos niyang labhan at maplantsa ito at nagpadala rin ng pinirmahang pag-aproba para sa kanyang budget. Halatang halata siyang nabigla ngunit tumangging umamin si Kang.
Makalipas ang ilang araw hindi sinasadyang makita ni Yon si Kang na nakikipag-date kasama ang isang matikas na magandang babae. Nang makita ni Kang kung gaano kailay ganti na kumain ang kanyang kadate, naalala niya si Yon kung papaano siya kumain na parang gutom na hayop. Kahit na may kasama siyang iba hindi niya maiwasang isipin si Yon. Kahit na pag-uwi niya sa bahay ay nasa isip pa rin niya siya. Nagulat siya nang bigla niyang nakita si Yon na naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay sinurpresa siya ni Yon ng isang regalo. Sabay silang naglalakad at naalala ni Yon ang isang kilos na ginagawa niya para sa kanya noong mga bata pa sila. Pagkatapos ay nawala si Kang sa pag-iisip na nakatayo lang. Sa sumunod na araw ay binisita ni Kang ang kanyang doktor. Pinayuhan siya nito harapin ni Kang ang kanyang takot. Determinado nagpa siya si Kang na bumili ng mga bulaklak para kay Yon at binigay ito sa kanya. Ngunit sa sandaling tumingin siya sa kanya ay natarante siya at agad na itinapon ang mga bulaklak sa pinakamalapit na bintana. Nakumbinsido na hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang sarili. Mamaya nakipagkita si Kang sa kanyang doktor at nakita ni Yon na niyayakap niya ang isang tao. Nagkamali siya sa pag-aakala na mas gusto ni Kang ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Sa susunod na araw nakipagkita si Kang kay Yon at tinanong ang tungkol sa team. Sinabi ni Yon na nagsasanay sila ng mabuti sa bawat araw. Malaking tulong ang budget na inaprubahan niya, binibigyan din niya siya ng payo na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang tuparin ang kanyang mga pangarap na panatilihin ang kanyang mga mata sa linya. At pilitin ang kanyang sarili upang maabot ang kanyang layunin. Pagkatapos sabihin ito umalis siya. Pinapanood siya ni Kang hanggang sa makarating siya sa finish line ng track. Pagkatapos ay tinawag niya siya at sinabing nakikita na niya ang linya ng pagtatapos ng kanyang panaginip ay sa harap niya mismo. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa isang partikular na lugar. Pagdating niya nakita niya na gumawa si Kang ng isang opisyal na puwang para sa pagsasanay ng koponan. Tuwang-tuwa siyang nagpasalamat sa kanya, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na gusto niyang palagi siyang nasa tabi niya at hindi siya iiwan. Ngunit naalala ni Yon ang babae na nakita niya kasama si Kang sa restaurant at sinabi sa kanya ni Yon na may gusto siyang iba. Pakiramdam na tinanggihan si Kang ay umalis at ibinuhos ang lahat ng kanyang pagkabigo sa kanyang matalik na kaibigan. Sa ibang pagkakataon si Yon ay nagsimulang mag-isip tungkol sa pagtatapat sa kanya ni Kang at sa babaeng nakita niya na kasama si Kang. Kaya pumunta siya sa kanya at sinabihan siya na handa siyang maging kaibigan niya. Ngunit nang subukang hawakan ni Kang ang kanyang kamay ay hinawakan niya ang kanyang pisngi at binalaan siya na sinabi ko na magkaibigan na lang tayo. Anumang bagay na higit pa doon at magkakaroon ka ng isang sampal sa mukha at agad na humingi ng tawad si Kang at nag-alok na ihatid siya pauwi. Pagdating nila sa kanyang bahay nakita ni Kang ang kanyang mga kapatid at agad na sinalakay ng mga ito. Nagtataka si Kang kung bakit kasama ni Yon ang dalawang lalaki sa iisang bahay. Ngunit pagkatapos ay nalaman niya na sila talaga ang kanyang mga kapatid at ang kanyang kalooban ay agad na nagbago sa tuwa. Sa kanyang pag-alis ay tuwang-tuwa siya na literal na nagsimulang sumayaw mula sa kaligayahan. Kinabukasan hinihintay ni Kang si Yon sa labas, nang makita siya nito tumakbo ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. At iniisip ni Yon na para lang niyang itong kapatid na lalaki. Pagkatapos ay binigyan niya si Yon ng cake at nais niya itong yakapin ngunit sinabi ni Yon wag. Sinabi ni Yon na kaya kitang yakapin pero hindi mo ako may akap. Kinabukasan sa paaralan pinapanood ni Kang si Yon mula sa malayo habang nagsasanay siya sa field. Masaya na siyang makita siya, ang kanyang assistant ay napansin nito ang hindi pangkaraniwang masayahin nitong mood at naguguluhan siya sa kung gaano kalaki ang pinagbago niya kamakailan. Maya-maya ay binisita ni Yon ang doktor, kung saan napansin niyang may dala itong isang bag ng chips. Dahil mahilig siya sa pagkain ay sinubukan niyang kunin ito ngunit sa huli ay nakuha niya ito. Ngunit ang tuhod ni Yon ay may sugat. Kaya napilitan ang doktor na gamutin ang kanyang pinsala. Sa sandaling iyon dumating si Kang at nakitang hinawakan ng doktor ang binti ni Yon. Galit na sinigawan niya ito na umatras at binalaan siya na huwag na siyang hawakan muli. Pagkatapos ay hinawakan niya si Yon at hinayla palayo, sinaway niya ito na sinasabi sa kanya na huwag lumapit sa sinuman o parusahan niya siya. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang opisina habang nag-aapoy ang mukha. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinimulang tingnan ang mga larawan na magkasama sila ni Yon. Samantala si Yon ay naguguluhan sa selos na reaksyon ni Kang. Kaya nagpasya siya na pumunta sa kaibigan ni Kang upang makakuha ng mga kasagutan. Pinilit niya itong magsalita, hanggang sa sinabi niya ang lahat. Nalaman niya na nais ni Kang na mahalin siya ni Yon. At gusto niyang gawin kay Yon ang ginawa ni Yon sa kanya at gusto niyang maghiganti.
Si Yon ay nagulat at hinarap si Kang, at sinabi na alam na niya ang katotohanan. Tinawag niya siyang sinungaling at isang pathetic na tao at sinabi niya na layuan na siya. Dahil sa ayaw na niya siyang makita muli, si Kang nagalit ay hinarap ang kanyang kaibigan, sinabi ng kanyang kaibigan na sinabi lang niya ang totoo dahil sa pinilit siya at binugbog. Kinabukasan si Yon ay pumunta sa paaralan, at gusto niyang tapusin ang kanyang buhay. Ang kanyang kaibigan ay nais siyang pigilan, ngunit ayaw magpaawat ni Yon at hiniling na iwan siya. Sinabi niya na kailangan niyang tanggalin ang bawat gwapong lalaki sa buhay niya. Pinipigilan siya ng kaibigan niya pero desidido si Yon. Pagkatapos ay tinawag ni Kang si Yon at sinabihan siya na pumunta sa kanyang opisina. Kahit hinahamak siya nito, wala na siyang choice kundi ang pumunta dahil siya pa rin ang direktor. Sinabi niya sa kanya na siya na ang baalang magpalit ng langis sa kanyang sasakyan at siya na ngayon ang magiging kanyang personal na driver mula ngayon. Kung tumanggi siya, siya ay matatanggal sa trabaho. Si Yon na walang pagpilian ay sumang-ayon sa kanyang gusto. Mamaya si Yon ang galit na tanggalin lahat ng litrato nila ni Kang. Habang si Kang ay hindi niya kayang burahin ang mga larawan at lahat ng magagandang alaala na kanilang ibinahagi. Binisita ni Yon ang kanyang matalik na kaibigan na nagsabi sa kanya na inimbitahan ni Kang ang lahat ng kawani ng paaralan sa isang mamahaling at magarbong restaurant. Hinihikayat niya si Yon na pumunta at sabihing tamasahin niya ang pagkain na nandoon. Nagpa siya si Yon na pumunta sa restaurant, sinabihan siya ni Kang na huwag uminom dahil siya ang maghahatid sa kanya dahil siya na ang kanyang driver. Ngunit hindi nakinig si Yon at uminom ng marami. Maya-maya ay lumabas siya at sinundan siya ni Kang. Inagaw niya sa kanya ang susi ng kotse niya at tumanggi siyang ibalik pero bigla siyang nawalan ng malay. Dumating ang doktor sa tamang oras at sinalo si Yon bago siya mahulog. Sinimulan siya nitong buhatin papunta sa sasakyan niya pero hinarangan siya ni Kang at nagsimulang mag-away ang dalawang lalaki kung sino ang maghahatid sa kanya pauwi. Si Yon ay nagising saglit at nakita ang dalawa na nagtatalo kaya naman umalis si Yon. Pumunta ang dalawa sa bahay ni Yon upang masigurado kung nakauwi ito ng ligtas. Biglang may dumating na taxi kaya nagtago silang dalawa. Si Yon ay lumabas ng taxi at pumasok sa bahay niya. Kinabukasan sinabihan si Yon ng kanyang kaibigan na ninakaw talaga ang kotse ni Kang habang lasing siya. Dumating si Kang sakay ng isang taxi na may dalang malaking bote ng inumin. Inabot niya ito kay Yon at agad siyang naghinala at iniisip ni na baka na may lason ito. Naisip niya na ito ay paghihiganti sa pagkanakaw ng sasakyan ni Kang. Samantala nalaman ni Kang na ang kanyang sekretarya ay labis na pinagtatrabaho si Yon. Kaya naman sinabihan ni Kang na walang mag-o-otos kay Yon maliban sa kanya. Sa kabilang banda, nalaman ng doktor ng paaralan na galit si Yon sa mga gwapong lalaki ngunit mahilig siya sa pagkain at nagsimula siyang gumawa ng isang plano. Nagsuot siya ng hindi ganoong kagandang damit at nagdala ng pagkain upang mapalapit sa kanya. Isang araw ang doktor ay niyaya si Yon ng isang date casual na sumang-ayon si Yon sa kanya. Binigyan pa siya ng doktor ng mamahaling damit para sa kanilang date. Nang sinuot na niya ito sinabi ni Yon na ito ang unang pagkakataon na nakasuot siya ng mamahaling damit. Sinabi ng doktor na ito rin ang unang pagkakataon na nakita niya na maganda siya sa damit niyang suot. Habang nalaman ni Kang na magde-date si Yon sa doktor, nabigla siya napabulalas kung ano ang nangyayari. Sa dinner sa harap ng lahat nagdedeklara ang doktor na nagustuhan niya si Yon sa unang pagkakataon na nakita niya siya. Pagkatapos ng hapunan ibinalik ni Yon ang damit at tumanggi itong itago dahil masyadong mahal ito. Nagpasalamat siya sa doktor para sa kanyang mabubuting salita sa harap ng lahat. Ngunit iginiit na hindi siya naniniwala sa kanya. Sinabi sa kanya ng doktor na hindi niya sinasabi iyon para mapabilib ang mga tao, talagang sinadya niya ito. Ngunit hindi naniniwala si Yon sa kanya at pasimpleng umalis. Habang nakaupo si Kang na kinakausap ang isang laruan, naiinis siya dahil kay Yon. Kinabukasan nakita niya ulit si Yon kasama ang doktor at agad siyang tinawag sa kanyang opisina at inutusan siyang pumunta kaagad. Pagkatapos ay pinagalitan siya na nagsasabing gusto niya ng buong ulat sa racing team ng paaralan ngayon. Nagagalit si Yon ngunit sinusubukang pakalmayan ang sarili at isinulat ang ulat. Pupunta siya sa opisina ni Kang ngunit wala siya roon. Nang tinawagan niya ito sinabi ni Kang sa kanya na dalhin niya ang report sa kanyang bahay. Kahit na hindi niya gusto walang siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Siya ay dumating, napansin niya na si Kang ay gusto talaga ang larwang ibinigay niya sa kanya. Ngunit sinabi ni Kang na hindi at itatapon niya ito mamaya.
Ngunit nang pumasok si Yon sa kusina lumingon si Kang sa laruan at sinabing nagsisinungaling siya sa kanya dahil sa hindi niya magawang itapon ang laruan. Habang si Yon ay nagsimulang kumain sa bawat makita niya sa kusina. Kaya naman nagpas siya si Kang na ipagluto siya ng pagkain. Nang natikman niya ang kanyang pagkain ay nagulat siya at sinabihan siya na talagang masarap ito. Kinabukasan ay hiniling muli ni Kang kay Yon na pumunta sa kanyang bahay. Sinabi nito sa kanya na may mahalagang meeting siya at kailangan niyang ipag-drive siya. Si Yon ay tumanggi ngunit sa totoo lang ay gusto niya lang malaman kung sino ang kanyang kamiting. Sa pag-aakalang makipag-date siya sa ibang babae. Kaya naman nagsimula siyang makipag-away sa mga random na tao sa kalye. Sinisigawan pa ang isang dumaan na walang kinalaman sa sitwasyon. Nang malapit na siyang mapaaway nang biglang sumulpot si Kang sa tamang pagkakataon na gumaganap bilang isang cool na untouchable hero. Pero naiinis pa rin si Yon kung sino kaya ang kamiting ni Kang. Kaya umuwi siyang nagtatampo at napansin ng kapatid niyang masama ang pakiramdam niya at agad niyang nalaman na si Kang ang dahilan. Noong gabing iyon ay naalala niya ang mga masasakit na nakaraan. Naalala niya ang kalunos-lunos na pangyayari na humantong sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at kung ano ang naging pananagutan niya. Kinaumagahan nagising siya sa pagkabalisa at nagsimulang tumakbo na sinusubukan na alisin ang kanyang mga panghihinayang. Si Kang napalihim na nakatingin sa kanya. Habang umiiyak si Kang ay biglang sumulpot sa kanyang harapan at nagtapat ng kanyang pag-ibig. Ngunit ito ang pinakamasamang timing dahil wala siya sa tamang pag-iisip. Dahil ang kailangan niya sa sandaling iyon ay hindi pag-ibig kundi aliw at pag-unawa. Nang walang iniisip na sinampal siya ni Yon, nagulat si Kang hindi maintindihan ni Kang kung bakit niya ginawa iyon. Umalis siya na nalulungkot at dumiretso sa kanyang doktor, si Kang ay ipinaalam sa kanya ang lahat. Pinayuhan siya ng kanyang doktor na huwag sumuko, at ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Yon. Kinabukasan sa school si Yon ay nawala ng pag-iisip na pansin ng doktor at pinatong niya ang kamay niya sa ulo niya para tingnan siya. Saka papasok si Kang at nakita sila ni Kang at agad niyang tinanggal ang kamay ng doktor sa ulo ni Yon. Simula noon sa tuwing susubukan ni Kang na kausapin si Yon iniiwasan niya na lang siya. Isang gabi papunta si Yon sa kwarto niya para mag-relax. Ngunit nakita niya si Kang na nakatayo doon. Nagulat siya nagtanong kung paano siya nakapasok sa kwarto. Sinabi lang ni Kang na magpapakita siya kahit saan pumunta si Yon. Nang si Kang ay tumingin-tingin sa kwarto kinuha niya ang isang larawan at ngumiti at sinabing napaka-cute niya noong bata pa siya. Sinubukan niyang lumapit sa kanya pero itinulak niya siya palayo at umalis. Nakipagkita siya sa kanyang kaibigan at sinabi ang lahat. Samantala si Kang ay nasa bahay na umiiyak na parang bata na hindi maintindihan kung bakit patuloy siyang itinutulak ni Yon. Noong gabing iyon ay biglang sumulpot si Yon sa bahay ni Kang, sinabi niya sa kanya na hindi niya ito maaaring baliwalain ng ganito at kailangan nilang mag-usap. Nagmakaawa siya sa kanya na lumayo sa kanya na nagsusumamo sa kanya na huwag na siyang lalapitan. Isang gabi nagkasalubong sina Kang at Yon, sinabi ni Kang na hindi niya siya iiwan kahit nasabihin pa niya, ngunit si Yon sa oras na ito ay nakainom. Kinaumagahan ay nagulat siya sa ginawa niya, ngunit si Kang ay seryoso sa kanyang sinabi. Ngayon na binigyan niya siya ng dahilan para manatili, hindi na niya hahayaan siyang umalis. Pinilit ni Kang si Yon na maging driver niya ulit, na ikinainis niya. Na ikinadismaya niya sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa isang school trip kasama ang mga estudyante sa susunod na araw at ang doktor ng paaralan ay sasama rin. Subalit kinaumagahan ay nabigla si Yon nang makitang nakaimpake na si Kang at handa na siyang sumama. Ngunit hindi lang iyon inatasan niya ang doktor ng ibang gawain upang hindi siya makasama. Habang nasa biyahe, palaging nakatingin lang si Kang kay Yon na hinahangaan ang kanyang kagandahan. Nang magpas siya itong pumunta sa dagat sinubukan niyang kumbansihin siya na huwag. Binalaan siya tungkol sa bakterya at polusyon. Ngunit si Yon ay matigas ang ulo gaya ng dati ay tumanggi siyang makinig at lamusong pa rin. Sa pagtatapos ng araw ay nagkita silang muli, binalaan ni Yon si Kang na iwan siya. Ngunit tumanggi si Kang at sinabing hindi niya siya bibitawan anuman ang mangyari. Sa desperado tinawagan ni Yon ang kanyang matalik na kaibigan at hilingin sa kanya na sumama sa biyahe upang iligtas siya mula kay Kang at ang doktor na sinusubukang mapalapit sa kanya. Dumating ang kanyang kaibigan at silang lahat ay lumabas para sa hapunan. Habang kumakain, kinakalabit ni Kang ang paa ni Yon sa ilalim ng mesa. Sa inis nagpas siya si Yon na pumunta sa banyo at sinundan siya ni Kang sa garden. Sinabi niya na alam ko na mahal mo ako, at umalis. Pagbalik ni Yon tinanong agad ng matalik niyang kaibigan kung ano ang nangyari.
Siyon na sinasabi kung hindi mo siya sinampal ibig sabihin mahal mo rin siya. Mamaya pinadalhan ni Kang Siyon ng mensahe na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya para sa isang bagay na mahalaga. Siyon sa pagiging maingat na nagsusuot ng makapal na patong na handa upang maiwasan ang anumang sorpresang pag-atake tulad ng huling pagkakataon. Samantala nagpa siya ang doktor na kumilos at hiniling sa kanyang pamilya na tulungan siyang maging bagong direktor ng paaralan na papalit kay Kang. Kinabukasan ay binisita ng doktor Siyon sa kanyang bahay at sinabi sa kanya na opisyal na siyang naging bagong direktor ng paaralan. Dinalhan niya ito ng cake at sa sandaling makita ito ni Yon ay lumiwanag siya sa tuwa at nilalamon ito na para bang hindi pa siya nakakita ng cake, nagulat din siya sa promosyon ng doktor. Nang dumating ang kaibigan at nakita si Yon na kumakain ng buong cake ng mag-isa, pinagalitan niya ito. Ang kanyang kaibigan pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na kung patuloy niyang binabaliwala si Kang at kumikilos ng walang pakialam sa huli ay mapapagod siya at iiwan siyang mag-isa. Ngunit sa loob-loob ni Yon ay ayaw talaga niyang mawala si Kang. Kaya nagmamadali siyang makita siya at umalis nang hindi nagsasalita. Umaasa na hindi siya mag-iisa sa ganoong paraan. Nang maglaon ay tinanong niya ang sarili kung ano ba ang ginagawa niya, ano ang napala niya. Habang si Kang ay bumisita sa kanyang lola at nakiusap na hayaan siyang manatili sa kanyang posisyon bilang direktor ng paaralan. Ngunit ang doktor ay determinado na pumalit at ang parehong mga lalaki ay malinaw na ginagawa ang lahat ng ito para lamang mapalapit kay Yon. Sa susunod na araw ay opisyal na inihayag na ang doktor ay pumalit bilang bagong direktor. Sinasamantala ng doktor na magtapat ng nararamdaman kay Yon. Ngunit nagulat siya nang sinabi ni Yon na gusto niya si Kang at umalis na. Nang makauwi si Yon ay nakakita siya ng drawing mula kay Kang kasama ang isang imbitasyon na lumabas ng magkasama. Sa pagkakataong ito pumayag siyang pumunta sila sa isang amusement park at magsaya sa paglalaro. At mamaya manood ng isang malungkot na pelikula sa sinehan. Naging emosyonal si Kang at nagsimulang umiyak, habang si Yon ay nananatiling hindi apektado. Mamaya, naalala ni Yon ang isang masakit na alaala noong bata pa siya. Nang hilingin niya sa kanyang mga magulang na dalhin siya sa bahay ni Kang upang siya ay humihingi ng tawad sa kanya. Dahil noon ay tinawag siya ni Yon na mataba at pangit. Nang gabing iyon nang papaalis sila, doon nangyari ang insidente at ang kanyang mga magulang ay namatay. Sa kasalukuyan, ang doktor ay hindi sumuko kay Yon. Tuloy-tuloy ang pagdadala sa kanya ng chocolates. Sa sumunod na araw si Yon ay pumunta sa bahay ni Kang. Nagtanong siya tungkol sa kanyang marangyang tahanan, ang kanyang mga damit at ang kanyang kayamanan, na umaarte na parang bigla siyang nagmamalasakit sa kanyang background. Nalilito si Kang, na nakikinig habang ipinapaliwanag ni Yon na mayaman si Kang at ang kanyang pamilya. Ngunit si Yon ay walang anumang yaman. Kaya bakit niya siya nagustuhan? Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na makipaghiwalay sa kanya bago pa lumala ang mga bagay-bagay tungkol sa kung ano ang mangyari. Si Kang ganap na natulala at nagtanong kung ano ang nangyari dahil sa hindi naman siya ganito dati. Hinayla siya nito sa isang mahigpit na yakap na ayaw bumitaw. Sa pagkakataong iyon ay dumating ang ina ni Kang at tuwang-tuwa na sa wakas ay nasaksihan ang kanyang anak na nakayakap sa isang babae. Masaya niyang idineklara na mula ngayon ay may kasintahan na ang anak nito. Si Yon ay nahihiyang bati sa kanya bago mabilis na umalis palayo. Kinabukasan si Yon ay nagsimulang lumayo kay Kang, tumanggi siya na makipag-usap sa kanya. Ginugol ni Kang ang kanyang oras sa pakikipag-usap sa kanyang laruan na nagrereklamo tungkol kay Yon. Samantala ang doktor ay patuloy na nagdadala ng pagkain kay Yon sa tuwing makikita niya ito. Si Kang ay nagsimulang umiwas kay Yon dahil sa kanyang pakikitungo sa kanya. Ngunit ang kanyang pagmamahal para sa kanya ay nakabaon pa rin sa loob niya. Sa tuwing namimiss niya ito ay pumupunta siya sa bahay ni Yon at nakatayo lang sa labas. Kinabukasan hinarap ni Yon si Kang at diretsong sinabi sa kanya na hindi niya siya mahal bago siya lumayo. Lumipas ang mga araw ay lumala ang kalagayan ni Kang. Isang araw nakita niya si Yon na nakaupo sa labas ng bahay niya nang hindi kumakatok. Paulit-ulit niyang ginagawa ito, paulit-ulit na nakaupo sa labas nang walang sinasabi. Isang gabi nang ginawa niya iyon, sa wakas ay nakita siya ni Kang. Sa wakas si Yon ay sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Sa kanyang pagkakasala at kung paano niya sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay umalis siya na tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakasalubong niya ang doktor. Sinubukan niyang aliwin siya ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si Kang at nagtanong kung bakit siya umiiyak. Ang doktor ay pumasok at sinabihan si Kang na umatras at huwag siyang hawakan.
Si Yon na masama ang loob ay pumunta sa kanyang nakakatandang kapatid. Nalabis na nag-aalala dahil hindi pa niya ito nakitang ganito. Habang si Kang ay galit na galit at inilabas ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang mga unan. Kinabukasan ay napansin ng matalik na kaibigan ni Yon na siya ay nagagalit at inilabas siya nito. Kinukumbinsi siya na magbihis ng maikling damit at lumabas sila para sa isang ligaw na babae. Kumukuha ng mga larawan ang kanyang kaibigan at pagkatapos ay ipinadala ito kay Kang. Sa gabing iyon na puno ng galit at selos si Kang walang ingat na nagmamaneho at nauwi sa isang aksidente. Maya-maya ay nakatanggap si Yon ng tawag mula sa telepono ni Kang. Isang estranghero ay nagsabi sa kanya na ang may-ari ng teleponong ito ay nasa isang seryosong aksidente. Takot na nagmamadaling umuwi at nakita niya si Kang nagulat na hinihingi niya kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng panandaliang katahimikan ay sa wakas ay umamin na siya na mahal niya siya. Nagulat si Kang pero sinabi rin niya na mahal niya ito. Pagkatapos ay inamin niya ang katotohanan na siya ay nasangkot sa aksidente na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sinabi niya sa kanya na layuan niya siya na may mas nararapat para sa kanya. Sa sumunod na araw si Yon ay pumunta sa bahay ni Kang. Ngunit sa oras na ito ay tumanggi siya na makita siya. Sinabi niya na hindi niya dapat maramdaman ang sakit. Ngunit nagawang makapasok ni Yon dahil sa kanyang doktor. At sa wakas ay nagkaroon sila ng tapat na pag-uusap. Ipinaliwanag ni Kang na hindi niya sinasadyang magsinungaling sa kanya, natatakot lang siyang sabihin sa kanya ang totoo. Nagmakaawa siya sa kanya na umalis at kalimutan siya. Si Yon na heartbroken ay sinunod ang kanyang kahilingan at lumayo. Ngunit kahit na tinanggihan siya ng ilang beses, siya ay nananatiling masaya kay Kang. Sa gabi ay lumabas si Yon sa kanyang bahay nang hindi napapansin ng kanyang kapatid. Dumiretso siya sa kinaroroonan ni Kang, pagdating niya sinabihan niya siyang umuwi na dahil gabi na. Ngunit tumanggi si Yon at sinabi na ayaw niyang umuwi, dahil gusto niyang manatili kay Kang ngayong gabi. Si Yon ay may kumpiyansa na sinabi sa kanya na ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay sumayaw. Nagsimula siyang sumayaw sa pinakakatawa-tawa na paraan na posible. Sa sumunod na araw ng si Yon ay nakipagkita kay Kang sa isang restaurant. Napansin ito ng kanyang kapatid at binalaan si Kang. Habang lumilipas ang panahon mas lalo pang lumalapit ang bonding ni Yon at Kang. Isang araw pumunta si Kang sa mga kapatid ni Yon na may seryosong kahilingan. Gusto niyang pakasalan si Yon. Nakakagulat na pumayag ang mga kapatid niya nang walang pag-aalinlangan. Si Kang pagkatapos ay sinurpresa si Yon na may magandang puting damit na katulad ng pinangarap niya noong bata pa siya. Sa wakas si Kang at Yon ay magpakasal na. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.